Anyway, mga bossing, eto. Tingin ko ho dito sa susunod nating pag-uusapan, naduwag na talaga ng husto ang dating Pangulong Duterte kay Carlo Nograles. Nako! No? Ito FPRRD. Yan daw. Sabi ng SME na yan, ha? Hindi natatakbo sa pagka-mayor ng Davao City. Ano kaya iniisip nila, mga kababayan? No? Totoo kaya to? O nililin lang na naman ang mamamayang Pilipino? O laro na naman ng chess to? Sabi ng mga DDS, Sir Odi Lenon. Naku, ayan na naman ang Grandmaster. Yan, nandiyan na naman ang Grandmaster. Naglaro na naman ng chess. Ako po, tingin ko dito, mga kababayan, kung bakit na hindi natatakbo. Ramdam niya, tagilid siya, no? Doon sa Davao. Ramdam niya, mga kababayan, na maaari siyang talunin ni Carlo Nograles. Basahin po natin, ang pahayag ng SMNI. Sabi ni Steven de la Cruz, paring Mark, sabi nila malakas daw ang Duterte kay Donald Trump, baka kay Donald Duck, o baka McDonald's. Di ba? FPRRD, hindi natatakbo sa pagka-mayor ng Davao City. Count me out. Ayan daw. I am retired. Totoo kaya? Ang hirap paniwalaan, mga boss, no? Hindi mo alam kung saan nagsasabi ng totoo yung taon to. Yung sasabihin, ganito ngayon. Kinabukasan, iba naman. Ngayon, count me out. Bukas, tatalunin naman yung kalaban. Ano kaya paniniwalaan natin dito, mga bossing? Di ba? Ano sabi? Hindi na ako babalik. Wala na akong babalikan. Ibigay ko na sa next generation. Hindi ko na panahon. Ay, ramdam niya, mga kababayan. Alam niyo po, ang hindi na lang umaamin dito, yung mga DDS. Nagpupumilit yung mga kumag. Nagpupumilit yung mga kumag na sila ay malakas, na madami pa din silang supporter. Bakit yung EDSA nyo? Walang nangyari. Bakit yung EDSA ninyo, 21 ang pumunta, 17 nga. Sabi ni J. Oleb, paawa na naman. No? Sabi ni Ma'am Chris Rose, may dementia na yan, Mark, sa age na yan. 17! Dati balikan natin yung mga nakaraan dyan sa mausog ninyo. Ako, nakikita ko talagang ang hirap alamin kung ano yung katotohanan. Madalas kasinungalingan . Kung totoong hindi natatakbo ito, mga bossing, dahil po yan sa totoo, no? Napahina na ng pahina sila. No? Pahina na ng pahina sila, mga bossing. Yung mautog nila, dati nga sabi, puno ang liwasang Bonifacio. Masaya sila sa ayawan. Tapos yung bugas. Si Kibuloy, masaya din nun, mga kababayan. Nagpadala ng mga malalaking speaker, nagpadala ng stage si Kibuloy, dahil po inaasahan niya, naku, eto ang puwersa ng Duterte. Hindi ako mahuhuli dahil sumusuporta ako dito sa mautog. Mga ilang araw, merong mautog sa ibang lugar. Napapansin nung mga may-ari, no, ng private property. Saglit lang puro rebellion ang pinagsisisigaw nitong mga to Wag ko nang payagan. Nangyari ho yan sa Bulacan, mga bossing. Pinaalis sila. Uy, alis kayo dito, alis kayo dito. Di ba? Nangyari ho yan, mga kababayan. Alis kayo dito. Tapos, galit na galit sila ka Eric nun. Si Eric, yung kalbo na NPA. Si Eric malamang ang nagturo doon sa mga Kojik na magsunog ng gulong. Galawan po ng NPA yun, mga kababayan . Kaya di ba doon sa rally nila o doon sa labas ng KOJC, may pagsusunog pa silang nangyari? Di ba? Ano ba gusto niyong sagutin dyan sa flood control na yan? Yung 11,000 na flood control ni Digong?
o yung flood control ni PBBM na halos yung mga taga-Naga ang sinasabi sa dami ng buhos ng ulan na to, talagang hindi mo iisipin, hindi kakayanin ng flood control. Gusto nyo ba yon yung 11,000? Bakit puro kayo Duterte? Gusto namin vlog ko to eh. Anong pakialam ninyo kung Duterte ng Duterte ang i-vlog ko dito? Di mag-vlog kayo, i-vlog nyo sino? Si Marcos. Hindi namin kayo pakikialaman. Di ba? Kung ayaw nyo ng vlog na si Duterte yung pinupuna, pwede naman kayo lumabas. Alam nyo talaga magtatampo na sa inyo, ha? Magtatampo na talaga si Duterte sa inyo. Bakit? Biruin nyo, nagpatawag ang tatay ninyo ng nagpatawag ng Mimol Mauer yung tatay ninyo. 21 ang pumunta. Tapos nandito kayo sa live ko, 100 kayo mahigit diyan sa live ko. Mas mahal nyo ako kaysa kay Duterte. Di ba? Mas mahal nyo ako kaysa kay Duterte. Baka mamaya may nababaklasin nyo dyan, ha? Wag kayong aamin dyan sa comment section. I-message nyo na lang yung Facebook page. Mababasa nung mga editor ko yun. Dun kayo, ha? Okay? Biruin nyo, nagpa-invite yung tatay ninyo. People power tayo. Walang pumunta, walang dumating. Tapos, mas pinupuntahan nyo pa yung live ko. Ibang klase kayo. Gusto nyo tumakbo ako ng pagka-presidente? Anyway, tumuloy tayo dito. Hindi na ako babalik. Wala na akong babalikan. Ibigay ko na sa next generation. Hindi ko na panahon. Alam niya, di ba? Ramdam na yan, mga kababayan. I am just waiting for katigihan ko. Ayan, malapit na daw ang tatay ninyo. Kaya ihanda nyo na yung mga luha ninyo. Totoo naman ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte. No? Totoo. Utu-utu talaga to. Hindi, sabi ko lang, gusto niya tumakbo kong presidente. Hindi ka qualified. Utu-utu talaga ito. No? Ito, sa lahat ng engineer, mga kababayan, hindi naman yata engineer to talaga eh. Hindi nakapasa to eh. Pangarap niyang maging engineer, kaya yan yung pinangalan niya sa sarili niya. Di ba? Pangarap maging engineer, kaya yan, gusto kong maging engineer para kapag pumunta ako doon sa mga live, engineer ang iisipin nila sa amin. Lumang tugtugin yan. Hindi kami pumapatol sa ganyan. No? Yung iniisip mo, parang wala. Paano mo papatunayan? Sige nga, pumunta ka sa Luneta, dalhin mo, ipakita mo sa akin sa Luneta. Bukas. Bukas, ganito, alas 9 ng umaga, inhinyerong mechanical, dalhin mo yung PRC license mo. Sa Luneta, bukas na umaga. Okay? Tumungo na tayo dito, mga kababayan. Cheryl Santa Maria, shout out sa iyo. I am just waiting for aking kamatayan. Ayaw ko na talaga. Leave it to God. Hindi na kailangan Duterte ang mayor. It could be not be that way. Ako, tapos na ako. Ibigay ko naman yung chance sa iba. Siguro iniisip ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, wala na eh. Lugbok na kami. Yung pumupunta doon sa pa-EDSA ko, ang ganda-ganda naman ng pagkaka-invite ko sa kanya. Sabi ko nga, isog ka ba? Isog ka ba? Ang ganda naman ng pagkaka-invite ko sa kanya, sa kanila. Pero 21 lang ang dumadalo. Etong si Mark Ramos, mas malakas pa ang dumadalo doon sa kanyang live kesa doon sa kesa sa patawag ko na pumunta. Di ba? Wala akong pakialam maging professional. No? Ang importante sa akin, ako ang boss ko. Sarili ko ang boss ko. No, hindi ako kagaya professional, may lisensya o engineer kuno, no?
Oh, wala akong professional, pero may Rolex ako. Eh, ikaw, sunog na yung balat mo sa araw, wala pa din, 'no? Utusan pa din. Oh, utusan pa din ni dating Pangulong Duterte para mag-comment dito sa live ko, ha?